Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Miyerkules mga lodi at not bad no, not bad yung ating market sa ini-expect natin pero hindi natin sure yan dahil April 2 pa lang ng madaling araw ngayon sa US mga lods no. So baka may biglang i-announce si Trump magulat tayo lahat. Medyo okay lang naman kasi no. Zero damage naman yung yung market ngayon kahit na medyo maraming red no ngayong day at sa hours medyo parang ano lang neutral no. Ganun lang 'yan mga lods no. Pero mamaya kasi syempre baka mag-announce si Trump ng something. Tandaan nyo, April 2 ngayon. So ngayon yung Liberation Day mga loads, no? So bago tayo mag-start ng news natin mga idol, no? Ayan, palike muna ng ating video. At sa mga wala pang crypto exchange diyan, mga lodi, andyan yung BitGet natin. Dito tayo nagbubodega, nagte-trade, nagde-demo trading kung gusto nyo. At meron din dito nga copy trading, no? So andyan yung link natin mga lods. Maraming benefits pag nagano kayo. Nag-register kayo dyan sa link natin mga idol, no? So ayan, start na tayo ng ating news ngayong araw mga idol, no? So kung titignan nyo, nagsalita dito si Eric Trump, mga loads, no? Sabi niya rito, Bitcoin is one of the greatest stores of value, immediately liquid, and unbelievable hedge against real estate. So ayan yung comment dito ng anak ni Donald Trump na si Eric Trump, mga lodi. Siyempre bullish yan mga lods, no, lalo na sa crypto and long term, no. Sa akin lahat ngayon ng mga sinasabi, lahat ngayon ng mga good news is matatamasa yan, matatamasa natin yan long term mga lods, no. Pero ngayong short term medyo magkakaroon pa rin talaga tayo ng volatility sa tingin ko, tulad ng sinabi rin nito ni Eric Trump, di ba, nung February 4, 2025. Di ba sabi niya, in my opinion, it's a great time to add Ethereum. Pero simula nung sinabi niya yan, Ethereum has dropped nearly 35% since Eric Trump recommended buying it 2 months ago. 'Di ba? So kasi nga sa akin mga idol, sa tingin ko ngayon, ang pinakamagandang strategy ngayong lalo na ngayong kasi second quarter na di ba? Ng 2025 is bodega, no? Kung magte-trade ka, maliitan lang kung gusto mo, no? Kung gusto mo talaga makatamasa ng malupit na gains, sa akin 'yun, mga lods, no? Opinion ko 'yun, pero pwedeng mali din ako. Malay nyo, bear market na, sabi rin ng iba. Yeah, pero sa akin, ngayong 2025, ang paniwala ko pa rin is bull market. Marami pa rin mangyayaring pag-pump diyan, magkakagulatan, mga lodi. At syempre, mas maganda pag nangyari 'yon, meron tayong imbak. Kumbaga, meron kang tinanim. Sabi nga nila, hindi naman sa oras ng pagtatanim mo, doon ka rin naani ng bunga. Di ba? Siyempre, pag tinanim mo yan, maghihintay ka ng konti, mga lodi, para anihin mo yung bunga. Di ba? Ganun yan, mga idol. So, sabi nga dito ni Jamie Kudsto. O yan, si Jamie Kudsto, kilala natin yan. Hindi na iba sa atin yan Jamie Kudsto. No? Crypto analyst predicts Bitcoin could reach a new all-time high of 109,000 before quarter 2 despite concern over trade wars and market pressure. So, crypto analyst siya, mali na agad yung analyst niya kasi tapos na yung quarter 2. Ay, sabi niya kasi before quarter 2, quarter 2 na. Mga lods, no? So, pero wala pa rin 109,000 at nasa 84,000 lang ang Bitcoin. Pero sabi ko nga, wala naman talaga makakapredict niyan. Pwedeng high probability lang yung nakita niya, no? Pero sabi nga mga lods, 'di ba? Sabi ko nga, tatlo lang ang rules sa crypto, mga idol, no? Unang-una, kahit gaano pa kabagsak yan, tataas yan. Kahit gaano pa kataas yan, pangalawa, babagsak yan. At ang pangatlo, hindi mo matatimingan, hindi mo kayang tiyempuhan kung saan yung bottom at yung top. Ayun yun, mga lods, no? So, kaya nga dapat meron kang strategy na sinusunod, no? Kung hanggang dito lang yung kaya mo, hanggang dito yung gusto mong price, hintayin mo yung sa price na yun. 'Di ba? Kung hanggang dito lang ako maghihintay sa panahon na to, hintayin mo yung panahon na yun. Kahit ano pang mangyari between now and dun sa panahon na hinihintay mo, kailangan matiis mo yun para pagdating ng panahon na yun, dun na, 'di ba? Ganun, mga idol. So,
Yung mga ganitong prediction, alam niyo, sabi nga importante din naman yung mga prediction kasi tinitignan din niya ng mga institution, no, kung hanggang saan yung gusto ng mga tao na makamit yung isang coins, di ba? So ayan. Tapos ito, napakagandang news nito. Mastercard is creating a way for consumers, merchants, and financial institution to transact digital assets, mga idol, no? So kung ikaw siguro soon mag-a-apply tayo ng Mastercard. May mga ano ba to? May mga rank ba yung Mastercard? Di ba may mga level yan? Kunyari, hindi, sa Okada kasi yung card na nakita ko na ganun eh. Yung may mga golden card na, di ba? Diamond card, kakaiba na yung mga ganun eh. Kumbaga, dun sinasalamin yung ano mo eh, kung gaano nakalaki yung laman ng card na yun, di ba? May mga ganun yun, parang may mga rank yung card. So sa Mastercard, ayun na nga, so napaka-importante niyan, no? Isipin niyo mga idol, kunyari, may Mastercard kayo, pupunta kayo ng mall, wala na kayong dalang cash. 'Di ba? Wala na kayong dalang cash, card lang yung dala nyo, tapos yun, swipe lang kayo. O ito, bili ako niya, bili ako nito, bili kayo niya. Kumbaga wala nang hassle, di ka na nagbibilang, hindi na napupuno ng barya yung ano mo, yung bulsa mo. Di ba? Darating yung panahon, mga lodi, ganyan na lang. At napakalapit na niyan sa tingin ko, mga idol, no? Pa-swipe na lang tayo ng card sa mga mall. 'Di ba? So ganun yan, pati kunyari mag-grab ka, ano ka, swipe na lang, yung mga driver may dala ng ano, swipe. O kaya sa GCash na lang, di ba? Ganun. Mga lods, no? So paano na tayo eh? Adoption na tayo, mga idol, at napakaganda ng mga nangyayari. Siguro susunod niyan, hindi lang Mastercard, no? Lahat na siguro, no, mag-a-apply na sila ng mga ganyan, mga lodi. At syempre, ano ba yung mabilis? Nako, yun na sabihin, no? Mga mabilis, mura, at hindi ka gilagilalas na technology na pwedeng, although marami naman, mga idol, marami dyan. Kumbaga, parang ano yan eh, parang mga fast food, di ba? Marami dyan, may Jollibee, McDo, o Burger King, ganyan-ganyan. So, syempre meron ding magna number 1 dyan, no? At yung maraming partner, yung maraming yun, di ba? So, doon ako eh, ewan ko ha. Kasi maraming ano ngayon, good news mga idol sa mga coins, no? Ito naman, Bitcoin investor si Chun Wang, no? Si Chun Wang, kilala niyo si Chun Wang, yung ano, di ba? Mata ng Gangnam Style. Siya ba yun? Hindi. No, si Chun Wang just bought an entire SpaceX flight, becoming the first to orbit both poles in a 3.5 day, 3.5 day space adventure. Grabe, wala na sila magawa sa pera nila, mga idol, no? So, bumili siya ng entire space flight, no? Grabe naman yan. Paldo naman si Kuya. Tuda mo na daw yung Doge. Wala pa tayong balita sa Doge, mga idol eh. Ito naman sa BTC Parade. Tama ba? Prague. Ano ba sa dito? Conference has an altcoin confession booth where you can quietly admit to Satoshi which shitcoins you've held before, no? So si Satoshi daw 'yan. Amin ka sa kanya kung ano yung mga meme o shitcoins na binili mo na hindi BTC. Privately admit your losses there. Aminin mo din yung mga talo mo. But let's have some stories of solid altcoin wins. Siyempre, pati yung mga panalo mo. Mga idol, admit mo dyan. So, sino namang ano yan? Sino to? Pag may ganyan ako, hindi ko gagawin yan. Mga idol, no? At sa bagay, hindi kasi ako Katoliko, mga lods eh. Hindi ko naranasan yan yung mga ganyan. Yung papasok ka sa simbahan, tapos, ang tawag doon? Ano ba tawag doon? Kumpisal, ayun, yung magkukumpisal ka. Hindi ko naranasan yan, yung mga lodi. Kasi bukod sa hindi ako Katoliko, mukhang kahit na Katoliko ako, hindi ko gagawin. Hindi ko gagawin, mga idol, no? So, ayan, gravities naman yan. So, ito naman. Ito, ano lang to eh. Parang, ito yung sinabi lang dito ni... Although nakatag yung mga XRP dito, hindi naman sinasabi nila na XRP yon, mga lods, no? Pero kung papakinggan nyo mabuti,
no? Medyo marirealize nyo lang, no? Ito, pakinggan lang natin, mga idol. Napaka nito, kumbaga, inspiring, no? Pag napakinggan natin. You've got an ability to create enormous wealth on a distributed basis to all sorts of people who are not included. My personal view is this industry goes from a 2.5 trillion on industry today and probably hits about 100 trillion by about 2032 or so. That's just extrapolating the normal adoption curve, not doing anything crazy. That growth from 2.5 trillion to 100 trillion would be the fastest, largest accumulation of wealth in all human history. But for once, it's in the hands of the many. This was a retail revolution. The retail front ran the institutions. Si ano to, mga Lodi, si Richard Teng, CEO ng Binance, no? Parang siya ata yung pumalit kay ZZ. No, parang sinasabi dito, ito yung yung panahon ngayon is a retail revolution, no? Sino ba yung mga retail, mga idol, di ba? So people have this once in a lifetime chance to invest in this Once in a lifetime chance, mga Lodi. once in a lifetime chance to invest in this infrastructure layer of the internet and have an ownership of it. And that is incredibly egalitarian and democratic in ways that the financial system has not been. Yes. As you so elegantly put it, right? This is the only asset class where the retail has front run the institution. All the asset class is the institution that adopt it and then try to sell it to the retail, right? So this is a fascinating industry to watch. And I've seen crypto, I've traveled the world Ito, mga Lods. Pakinggan yung sasabihin niya dyan, quite extensively. I've seen crypto changes the life of so many people and so many people to come. And that is part of the excitement for me as well. Grabe, no? So, marami talagang buhay, no? Yung binabago rin ng crypto, mga Lodi. Basta nasa tama ka lang. No? Nasa tama lang yung pag-i-invest mo, pinag-aralan mo kung saan ka tataya, kung saan ka magbobodega, kung ano yung strategy mo. So, it will change your life, mga Lods, no? Kung nandun ka. No? So, ayan, mga Lodi, grabe. No? At sana, ganun din mangyari sa atin, no? Sana tama yung iniinbesan natin, mga Lods, no? Ayun lang naman yun eh. Siyempre, kung mali, di try na lang tayo sa susunod. Iba. Ganun lang, no? Ako nang pumasok ako dito, sa totoo lang, para akong sutoy lang din na tumaya sa meme coin sa siniisip ko, magpapaldo ako, magiging milyonaryo ako eh. Pero, on the way, mga Lodi, habang tumatagal tayo na pag-aaralan natin, no? Parang naisip natin na, parang ano nga yun parang medyo hindi ano lang siya, parang once in a lifetime lang din, or parang imposible rin na ganun agad yung mangyari sa iyo, 'di ba? So kailangan merong process. Parang hindi lang na pag tumaya ka dito, hindi milyonaryo na agad ako, ganyan. Sa susunod yan, magpa-pump na yan, no? Walang ganun pala, mga idol, no? So kailangan yung mga i-investan mo na coins, titignan mo rin kung ano yung plano nila, kung ano yung roadmap nila, sino yung mga partner nila, no? Ano ba yung plano nila sa buhay, ano ba yung goal ng coins na ginawa nila, yung utility, ganun, no? So, at hindi siya basta-basta, no? Hindi siya yung pagkataya mo, iniisip mo, isang buwan, milyonaryo ka na. Hindi pala ganun, mga Lods, no? So, pero, ang kagandahan nun, mga idol, habang pinag-aaralan mo siya, para sa akin habang pinag-aaralan ko siya, na-realize ko na talagang pwede kang yumaman dito. Kumbaga pwede kang magtagumpay, kumbaga kahit na hindi yumaman. Pwede kang magtagumpay basta alam mo yung ginagawa mo, meron kang strategy at alam mo yung tinatayaan mong coins, mga idol. Ayun yung sa akin. No, hindi kasi dati parang milyonaryo ka o wala eh. Parang ganoon. It's all or nothing eh. Parang ganon, no? So, kumbaga kung hindi ko matsambahan tong meme coins na to, wala. Talo, ganon, no? Pero ngayon, dahil nga pinag-aralan mo na, alam mo na yung mga utility ng ibang coins, nakikita mo na yung mga ginagawa nila, nakikita mo yung mga interview sa kanila. Siyempre, although hindi mo rin naman alam talaga yung hindi ka naman insider eh. So, hindi mo alam yung talagang plano nila, pero nakikita mo na, makikipag-partner ba to sa ganito, kung ganyan? Makikipag-partner ba etong company na to dito sa company na tinatayaan ko na coins, kung mahina yung company ko, ay yung coins ko na tinatayaan, mag-a-apply ba ng ETF tong napakadaming 18 companies na to kung walang kwenta yung coins na tinayaan ko? Di ba? Parang ganun isipin mo din ibig sabihin meron, kaya lang hindi pa lang natin alam kung ano yung mangyayari, hindi pa natin nakikita eh, di ba? Wala naman nakakaalam eh kung ano yung magiging presyo nito eh, di ba?
So, doon na lang babase ka lang doon mga idol, no? Ito naman, 40 million XRP withdrawal stops South Korean exchange, no? So, recently, a whale, a blockchain tracking service identified a significant transfer of 40 million XRP token, value approximately 83 million dollars from the South Korean exchange Bitamb to an unknown wallet. Na ano natin to, na news natin to nakaraan, di ba? This movement sparked speculation within the crypto community about potential large-scale acquisitions, often referred as whale activity. Concurrently, XRP's market performance showed 3% increase with the token trading at 2.1 despite of 14% decline from a previous week, no? Yung 2.46 na level ng presyo ng XRP, mga idol, no? Ayan, 40 billion transfer from Bitamb to unknown wallet. So, parang ang nangyari dito, parang inano niya na, tinabi niya na, no? Tinabi niya na from Bitamb. Nilipat niya lang sa unknown wallet pala, mga idol, no? Ayan. Mukhang meron silang ginagawang anong gagawin, alam niyo yung mga parang biglang nagtitrade ng short tapos long, no? Yung parang ganun, no? Gustong kumita, mga idol. Ayan, basta yun. Ito, maganda to, mga lodi, no? Sabi dito, mga idol, the speed at which large financial institutions are innovating and adapting Ripple technology is steadily increasing. Speaker Eric Van Miltenberg, no, Senior Vice President of Strategic Initiatives, Ripple, no. So ito, mga idol, pakinggan natin yung sinabi niya dito, no. Kung sa tingin nyo, na-adapt na naman yung Ripple or something na ganun, mga lods, no. Nothing that I'll say is in any way contrary to what the panelists say, but at Ripple, we've kind of been on this journey of providing infrastructure, digital asset infrastructure for enterprises, for financial institutions for almost a decade now. I mean, our insertion point was with cross-border payments. We have hundreds of financial institution customers around the world, and it's been a journey, right? Initially, I remember being in meetings 4, 5, 6 years ago with a large bank where their team would be with the executive team, and their team would prep us and say, don't say Bitcoin, don't say digital asset, they'll kick you out. And to see the evolution has been dramatic. Initially, we really were providing infrastructure in the form of a messaging product, kind of a Swift update or replacement. Since then, we work with our customers, we make sure we're compliant. I think that's obviously a critical part of the infrastructure that we need to keep very much top of mind. And we move at their pace. Sometimes that's very frustrating when you're dealing with large traditional financial institutions, but the speed at which they want to operate and iterate and innovate is increasing dramatically. We started with cross-border payments. Another core piece of infrastructure, obviously, is custody. We made an acquisition a little over a year ago, a company called Medico. So parang mga lods, no? Parang sinabi niya nito na isang dekada na kaming binubuo to, kumbaga ginagawa namin lahat, mga idol, no? Sinabi na 12, kumbaga isang dekada na tinatrabaho namin tong mga part, parang ganun, no? Sabi niya nga swift replacement, narinig niyo ba yun? Kind of a swift update or replacement. So diba? the evolution has been dramatic. Initially, we really were providing infrastructure in the form of a messaging product, kind of a swift update or replacement. Since then, we work with our customers, we make sure we're compliant. I think that's obviously a critical part of the infrastructure that we need to keep very much top of mind. Kaya doon din ako na mga lods, yung marami nagsasabi na pag gumawa ng isang technology na katulad ng Ripple, yun na yung kukunin kasi yun yung mas bago, ganyan, di ba? Katulad ng iba rin na pag may ginawa na mas maganda, papalitan na. 'Di ba? Kaya lang sa case ng Ripple tsaka ng XRP, mga idol, iba mga lods. Kumbaga, dekada yung ginawa nila. Sabi nga nila, we're building new financial system, 'di ba? Kumbaga, mahabang panahon bago nila na perfect 'yon o nabuo 'yun, mga lods, no? Kumbaga, hindi siya ganun kadali na gawin, 'di ba? So kung may darating man na bago, mga idol, mukhang mahirapan silang talunin yung Ripple tsaka XRP. Alam niyo ba yung nilabas yung meme coins na Melania tsaka Trump, mga idol? Nag-lock yung yung Solana nun, mga lodi, nagkaroon ng maintenance kasi ang daming
volume, no? Ng parang trading volume, ang dami. So, sinong tinawag nila doon, mga idol? Inano natin yun, ni-news natin yun, di ba? In-interview yun. In-interview sila. Ang tinawag nila si Brad Garlinghouse, yung Ripple, mga lodi. Di ba? So, isipin nyo yun na lang mga idol doon makikita natin kung gaano parang ka-advance yung Ripple sa iba. Parang ganun, no? Yung technology nila. So, ayun yung gustong makuha din ng mga bangko, yung ganung technology na fast, mura, and yun. Yeah? Ito. Sabi naman dito, and you wonder why I'm bullish. Analyst target XRP to $8.5 $13 and $27 mga idol, no? Ako sabi ko sa inyo, $11 to $30, masayang-masaya na tayo diyan. Basta umabot dun yung time na sinasabi ko na dito magwi-withdraw na ako, 'di ba? Parang ganoon 'yun eh. Pag umabot sa price target ko, tas nandun na sa time target ko, which is mga December ng 2025, basta bare months ng 2025 diyan, no? Goods na ako doon. Hindi ko naman i-cash out lahat 'yan, mga idol, o i-withdraw lahat ng XRP natin. Kukuha lang tayo dyan at mag-iiwan pa rin ako. Hindi ako pwedeng mawala ng XRP, no? Para na yan sa susunod na henerasyon ni Jeblo, no? Parang ganoon na yan. So, sabi nga nila, importante din daw yung mga nagpipredict, no? Kasi syempre, nabubuhayin yung mga investor. Oy, baka nga ganito, pumunta sa ganitong price. 'Di ba? Pero bilang ikaw, dapat meron kang price target, mga lodi, or time target. Ako kasi ganoon eh, mga lodi. Sa bare months ng 2025, no, simula ng kasi sa tingin ko November isa yan sa mga mainit na month mga lodi. November to December yan. Diyan ako siguro magte-take profit, mga idol. Pero ngayon, between today and that day, November or December, kahit ano pa mangyari sa price ng market, bumaba, tumaas, hindi ko gagalawin yung asset natin, mga idol. Ganun lang po yun, no? Ayan. So, grabe, no? Pag nag-27, malaki na yan, mga lodi. Oh, sabi ito maganda yung sinabi dito, kaya kinuha ko to mga lodi. Ang ganda ng post na to. Sabi dito, XRP will hit 0.09, after that will hit $28 and even $100. Banks know that retail will buy lot of XRP, but this is true that 90% retail will sell at XRP at $28, no? Tas ano rin, yung mga diamond hands, kumbaga itong mga normal na retail, mga lodi, yung talagang mga paper hands, no? Once na mag $28 yung XRP, marami na magbebenta diyan. Yung mga diamond hands na matitibay talaga kumapit, siguro mag-take profit sila ng $100, no? Sabi dito, once 98% of retail investors sell and all holdings at max $100 XRP, they will switch private ledger to public ledger and price will shoot up to 1,000 in no time. So, dahil nakapagbenta ka sa mga price na ganito, biglang lilipad na, no? Kasi 'di ba may private ledger yung yung XRP, 'di ba? So ang gagawin nila, once na nakita nila na halos 98% ng mga retail nagbenta na sa $100, they will switch private ledger to public ledger and price will shoot up to $1,000 in no time, no? They know retail's emotions will force them to sell XRP at 3 digits. 90% plus retail investor will sell all XRP because of emotions, mga lodi. No? Siyempre, once na nabenta mo na yung XRP mo ng $100, kunyari, nabenta mo na lahat, hindi ka na makakabili ng XRP ng mas mababa pa sa $100 ulit. Kasi kung lumipad ng 1,000 yan, $1,000, isang XRP, bibilin mo na ng $1,000, mga idol. Ganun na siya, hindi mo na mababalikan. Kaya nga sabi ko, importante na hindi tayo mawawalan ng XRP, no? Magtitira ka ng XRP kahit 100 XRP ka, kung ilang XRP yung kaya mong itira, 'di ba? Mas marami, mas maganda, 'di ba? Ganun, mga idol, no? So naiisip ko na to na paplanuhin nila, mga idol Kaya lang ito yung magandang napaliwanag niya na maayos, no? Ayun yun. They don't have to buy back XRP because once you sell XRP at $28 or $100,
banks will buy XRP. No Fed buyback. Now they will play with your emotions. See you soon, and I told you this, so keep in mind, no? So ayan mga lodi, no? So kayo, hanggang saan kayo hawak ng XRP? Kaya nga hanggat maaari, bumibili ako ng maraming XRP kasi nga syempre, hindi pwedeng hindi ako mag-take profit eh. So, once na mag-take profit ako, kailangan may matira akong XRP. So, kailangan marami akong XRP, mga lodi, no? So, ayun yung talagang plano ko din, mga idol, no? So, kayo, ano bang plano nyo, mga lodi? Share nyo naman dyan sa comment section kung saang price kayo ng XRP magti-take profit. Willing ba kayo maghintay ng isa pang cycle, which is 4 years? 4 years yun, mga lodi. No? At pwede namang halimbawa, nagbenta ka ng $100. No, sa $100 and then pumalo ng $1,000 yung XRP. And then bumabagsak siya. Every dip, pwede kang magbodega kahit na wag mo na isipin na nabili ko to sa $100, ko to sa $100, that pala hindi ko na binenta, yung ganun. Kasi once na ganun yung nasa isip mo, mga idol, hindi ka na babalikan talaga nun. So, ang akin, kung sakaling nabenta mo na lahat sa 100 at umabot ng 1,000, tapos nagdidip siya, bumababa, tumataas, every baba, mas maganda nagbobodega kung gusto mo magkaroon ulit ng XRP. Diba? Kasi kung umabot siya ng $1,000, mga idol, may tendency na umabot pa siya ng mas mataas. Diba? Ganun yun. No, so ayun, yun yung ating malapit na siya. Ito yung gusto kong masabi sa inyo ngayong araw mga lods tas ito naman. Yes, Ripple is a better version of SWIFT and Bitcoin combined. No, si Smoke may sabi niya na, alam nyo itong si Smoke, mga lodi, hindi hinggil sa kaalaman natin. Lingid pala. O ayan, basta alam natin na XRP army. Pero lahat ng mga pinopost niya kasi binaback-upan niya ng ebidensya, mga lodi, no? So ito yung sinabi niya rito. Ripple is a better version of SWIFT and Bitcoin combined. The XRP ledger combines the best features of Bitcoin and SWIFT network to create a more scalable solution for cross-border payments. So ito yung sinabi niya dyan. Ripple could survive as it is a better version of SWIFT and Bitcoin network, and it could be used by traditional financial organization for advanced experience, mga lodi, no? Ba't yun? Hindi ko siya ma-zoom, no? Walang zoom dito, taragis yan. Ripple protocol contains main trends that are relevant for designing of a green and inclusive financial system that was led in the research of NEF ng 2014 on working paper of the United Nations Environment Program Inquiry. It also possesses the key definitions of virtual currency. So, grabe yun. Ito may nagtanong dito. Ang ganda ng tanong niya. That may be, but will SWIFT clients jump shift? Can Ripple handle the volume? Ayun sinabi niya. Ripple needs to work together with SWIFT with 10K XRP is possible. So, ayan, hindi ko alam Hindi ko alam yung sagot dun. Kala ko sinagot niya. Hindi ko alam. Ano sabi dito? If Bitcoin created to solve all problems, then why isn't solve anything but become a pump and dump asset? Look, the problem-solving team tried day and night working hard to fix it, no? And did not succeed. So they thought alternative way XRP, that's why it's called altcoin. Alternative in other route to get somewhere somehow. Faster, cheaper, and easier way transport, send, receive all of this thing at lightning fast, and developer did it ng XRP ledger, mga idol, no? So ayan. Gravities. So, ayan, no? So, mga idol, medyo nagda-drop ngayon yung market, no? So, hindi natin alam kung dahil ba malapit na mag-announce si Trump. Mag-ready lang kayo mamaya.
mga idol, no? Baka magkaroon ng pump and dump mamaya pag nag-announce si Trump. Ayun lang yung gusto kong malaman nyo. Mag-ready kayo, mga Lodi, no? At lalo na sa mga ganitong news. Tignan niyo yung ganitong news, mga idol, no? Sabi dito, Iran to US. Sabi daw ng Iran, bomb us and we go nuclear. Grabe, no? Sabi dito, Advisor and Supreme Leader Ali Larijani, we have said that there is a fatwa. We are working under the supervision of the IAEA and we won't move towards a nuclear weapon. But if you make a mistake regarding Iran's nuclear issue, you'll force Iran to take that path because it has to defend itself, sabi, no? If you at some point take the path of bombing, no, ibabam daw yung Iran nuclear site, yourself or through Israel, you're force Iran to make a different decision. This is not your betterment, sabi niya, no? Ako naman, mga idol, pagdating sa ganito, kunyari, sinasabi ng Iran, parang ano yun eh, malakas kasi yung US, di ba? So, yung isang sutoy, ay hindi man, yung isang bansa na medyo malakas din siguro, pero mas malakas yung US, tas nagbanta na, sige, pag binomba nyo kami, mag-nuclear kami. Parang ganun, gagantihan namin kayo nuclear. Pero once na gumanti ka ng nuclear, yung Iran, burado sa mga pa yan, buburay ng US yan. Di ba? Parang kumbaga sa English, what makes you think na mananalo kayo sa US kahit natakutin nyo sila ng ganun? Parang ganun lang yung sa akin, mga idol, Mas maganda niyan is mag-usap na lang, mga Lodi. Peace lang. Alam nyo, kung tutusin, hindi ko alam pero sa tingin ko lang naman to, pwedeng mali ako. Parang si Donald Trump ayaw niya ng war eh. 'Di ba? Parang gusto niya lang business lang. Gusto niya lang business, bumalik yung America to be make America great again. Ayun nga yung niya, slogan niya eh. Hindi niya, yung baga wala siya dun sa war. Pero kung wag naman sana, pero once na mangyari yan, mga Lodi, yung nuclear war, mga Lodi, walang panalo dyan. Pag nangyari yan, malamang damay din tayo lahat-lahat niyan, mga idol, no? Ganoon lang yan eh. So, ito naman. Ito, lalo na to, tingnan nyo to, sa China to eh. Justin, Chinese regulators grant the country first ever approval for 2 companies to operate autonomous passenger drones flying taxi. Mga idol, gusto nyo ba, kung ikaw, sasakay ka ba sa drone taxi ng China, mga idol? Ako takot ako sa heights eh. Mga idol matatakotin ako sa mga matataas na lugar. Pero mukhang hindi ko may experience to. Ayun dalawang tao lang yung kasya diyan eh. 'Di ba? So kailangan diyan, kumbaga yan special. Kumbaga sa mga tricycle driver special, mga Lodi, 'di ba? Special taxi, syempre mga mayayaman lang maka-experience nito. Pero kung magiging tourist attraction, pwede yan. Kumbaga pwedeng i-try ng mga tourist. Pero sa pang-araw-araw, mukhang mahirap to, mga Lodi, mahal, 'di ba? Mahal 'yan. Hindi naman yan, hindi naman basta-basta rin 'yan, eh, 'di ba? Depende sa presyo, mga idol, no? Grabe. Sabi dito ni Sako, we are officially becoming aliens. Ayan. Grabe naman yung mga news natin, mga Lodi. Pero ito talaga yung pinagusto kong sa inyong news yung mga paper hands to diamond hands, mga Lodi, no? Grabe, pero nakakatokso talaga yan. Once na mag $100, malamang bibenta ka talaga niyan, mga idol, sa tingin ko. No, marami magbebenta niyan, uubusin lang XRP nila kasi isipin nila pag bumaba na lang, saka na lang ako bibili ulit. 'Di ba? Tapos pagbenta nila ng mga $100, sabihin natin mag 112 yan, 110. Tapos nagbenta na sila and then nag-uunti-unti na 1.5, 1.4, 1.2, tapos mag-100 na, may magbebenta na ulit doon, di ba? Kasi baka bumaba na. Tapos biglang lilipad na, iwan lahat, mga idol. Ganun sa tingin kong pwede mangyari dyan, mga idol, no? Grabe. Grabe yung ating news ngayon, mga Lods, no? So, palike naman ang video natin dyan, tsaka mag-subscribe na kayo, mga idol, di ba?
So, basa tayo ng comment muna. Versus no? market cap, but Mga quite odds, high no? Basa. versus PBL. What Mga if, lodi, sabi ni diba? Kevin Nagets D. nyo ba Guzman, yun? what Kahit if kung tapos na ang bull run, nasa anxiety zone or denial, ano masabi mo, boss? Eh di tapos na. yan. Pero kahit Babasahin natin lahat na anong para mangyari, mabilis meron na akong yan. target date Kasi eh. may nagtanong eh, how Idol about eh, no? Pag RUSD, napunta na dun sa target date, sabi ko, kung in ano man XRP yung level mangyaring compared price to niya, dun tayo RLUSD in mag-take Ethereum. profit. Sabi niya dito, Diba? unfortunately, Sinabi ko from na a kay market boss cap yun. So, perspective, kahit mababa quite man low yun o on hindi. XRP Pero syempre, ledger, hindi majority natin of uubusin yung RLUSD is on nakalagay doon. Ethereum, Pero and mag-take Ethereum profit talaga ako doon RLUSD ng mga siguro is lampas typically kalahati. listen, Mga no, idol, on no? 6. Ayan, So, ayan. 6. Si Yuna, Si very EX, shoutout sa iyo. Si Volume Dens to Cortez. TBL on our, Head and shoulder XRP nga level yung is pattern good, ni 58% XRP loads. Pero don't roundabout, worry kasi but nakataas only naman yung 3 kamay niyan. to 4 million USD Yung kuro niya daw, TBL on lumilipad na naman. AMM. Kuro ba yan o Not CRB? enough Ano yung usage CRB? for my taste. Ano yan? Honda yan? Hindi. Tama. Good news yan, mga Nasakyan lodi, yan. sa RLUSD. Boss, legit yan. At 0% no tax kasi ang di ba crypto. nagkaroon Nakita ng ko sa batas X ngayon na tungkol sa pinirmahan mga ni Lolo stablecoin? Trump. Mga Magsi-zero idol, tax yan mga napaka-good lodi news sa nun. mga Sinabi ko na nga sa inyo, cryptocurrency di ba? na made Kasi in the nabasa ko US, ulit no? yung mga yield, eh. Search Yield mo kung ano yung yung mga mga made in the lodi, no? US, isa dyan yung Na XRP. halimbawa, Hindi nag-profit kasama ka dyan yung ngayong Bitcoin at Ethereum, mga lodi. ngayong cycle. Si Leonardo yun ha. Kunyari, Jenny kumita ka. Benaventura, shoutout sa iyo. Si Tapos Crypto nilagay mo Page. sa stablecoin. Ang gold ay isang Kasi precious naramdaman metal na mo, kahit magbe-bear ito ay market nakasulat na sa set. Kasi ganun Bible naman yung ibang na meron mangyayari, ding diba? gold sa Hindi langit. naman nila Walang lahat Bitcoin na sa Bible at sa lalabas. langit. Oh. Yung iba doon, magtitira ka para pang-invest For ulit sa reasonable, susunod na safe, long-term, bear good market. investment So, ay mangyari, gold. nakastock Bitcoin siya ay good para sa stablecoin. risk taker tulad So, natin anong gagawin mo pagka ganun? na kailangan mga lodi? bantayin. Dun papasok yung yield, mga lods. Baka So, biglang kikita ka, bumalis, tapos bumalik hindi si volatile Satoshi kasi at syempre, i-withdraw ang 1 million. nasa stablecoin lang. Pwede yan, no? Diba? Ganun yung balak Si natin. So, Ani wala pa Domin, tayong shoutout masyadong, sa'yo. ano doon, wala pa tayong masyadong Boss, tingnan mo info si doon. Ebec Network. Kasi If maganda po utility. Nababasa ko Wala muna akong balak pulingin ng mga iba, mga lodi. Try kasi hindi pa naman tayo Dex, shoutout sa'yo. Si Ray Diba? So, once yan, na mangyari shoutout na sa'yo. yun, saka na natin, siguro gagawa tayong tutorial Si tungkol Justin doon. Mark, Pero DCA napakaganda sa bull nun, run, mga kaya idol, kaya ng nyo yan. loan Kung system. long term kayo, kagaya ng So, ayan. strategy, bili next ng Ito rally. na. Bili Now, lang, next rally US-based magbabawas na kayo ng crypto hawak exchange nyo. are O yan, si repeating Lisa Yonson, the lock-in shoutout praise sa iyo, si Lakay originally Zeno, posted by Ripple, Tariff with plus Brad, Taiwan and invasion, a dump spaceship. malala. No? So, ang Pwede. unang nag-post kasi Di na, nito, wala mga akong lodi, is Ripple, bukas yung na lock-in, titignan ko tas yung mga nandiyan balita yung sa Brad Taiwan. Garlinghouse. Nagkakasakupan na daw. Tapos, eh, no? ngayon, yung Titignan natin Gemini, yan, mga it's lodi. time. Kaya lang kasi pag Touch nag-upload grass ako ng today, mga lock in tungkol sa war, tomorrow. Tapos yung nagkakaroon Kraken ng din, ng nag-post, restriction yung lock in. video So, ko. ano ibig sabihin yan, mga lodi? Joseph Berdin, No, shoutout sa Gemini iyo. Si din, Larry. earn your favorite crypto. Ayan, yan. Ito yung, Malamang partner ng bukas, XRP, di mga natin lodi. alam Episode kung may daw lalabas na magkakaroon camel ng bukas. mga XRP. lodi, no? Oh. Si So, Mac Gemini Delab, and Kraken, mga Mac lodi, Delavo. nire-repeat na nila Ayan. yung words na lock-in. Umay Dodge no, ko na ang nito, nag-emphasize 50k yung PHP, naway Ripple, magbilang ang health mga ng lodi. April. Sana nga, idol. No, Si naku, John naku, Chok yung Gemini TV. doon, naging ano na, XRP army Updated ako na. sa mga video mo. Salamat Mga si Idol, idol. shoutout sa iyo. Si Wokoshi, shoutout. Explore Madulas ka, your, Idol. potential Madudulas ka, Idol. and reach remarkable opportunities. Saka na Pero lang. may napapansin Yun. kayo dito sa post ng Bumili ako Gemini na H-bar to, mga worth lodi, no? $100 dagdag lang. Malaki soon, yung no? Ayan, XR isa yung tsaka H, maganda rin yung P. H-bar ha, mga Explore lodi. your No? potential Bibo, and shoutout reach sa iyo. remarkable Si opportunities. Toto, si mga Kabalo, idol. So, na grabe BWE na. ako, At nakikita na natin yung hinati mga ko pahiwating sa nila. ibang coins, si XRP ko. Oh. Ayan. So, nasa So, inyo na bahala yan, dyan, mga Idol. lods, Ha? no? Wala akong ano dyan. Decision Actually, niya. ako naka... Ann Cristel Sige, Tong, shoutout sana sa iyo. lang. Paano makabawi? So, ayun na. Basta wag ka Yung magbenta news ng natin ngayon, patalo. mga idol. No? Bukas babawi ako Babalik medyo din na yan. hapon na kasi nakatulog Maganda lang sila talaga ngayon, ako, digital mga bank lodi. katulad ng Gising ako GCash, hapon, G-Savings hanggang 5% ang Grabe, interest kakahintay dyan. ko ng ano, Magandang ng, ilagay ang matapos nagtitake yung, profit. Ano? Dyan magandang ilagay take-in. pag nag-take profit ka na. Take-in update, Matagal mga naman ang idol. pinaka-bottom ng bear market simula Grabe. 2032. So, may Sabi update kasi ni ngayon sa Tekken eh. So, Salad hinintay ko Channel, to, no? nakatulog Inspire. ako. Always Mga like our idol. video So, every ngayon, time bukas watching babawi ako Gajebus sa inyo, Channel. mga lodi. Shoutout si Idol. At sana kahit naman Jonathan yung video Beat natin, na-enjoy TV, nyo ha, April mga post lods ha. day Mamaya today, magtitrade bumili tayo, muna sabay ako ako kay ng Boss Robo, nod kayo kay XS. Boss Robo Coins. Stock tambay, hanapin nyo yung stock tambay. Kailan mga ako lods. magbubodega So, ayun. sa Doge? Kita-kits Nako, tayo mga idol. hinihintay Maraming pa salamat ako, sa mga mga lodi. nanonood. May Magandang araw sa hinihintay lang inyo, ako. mga kapatid. Isasalihan kasi akong What's event up, sa what's BitGet up, na trading
trading subscribe mga to loads, me no? and So, subscribe to hintay ko muna yung Jeb, bro. panalo doon. Okay, subscribe if you want Okay, to mag-alala, see, ayun din buwan yan, if April. you want to watch my channel, and Ayan, look at no? the Sasali ako description. dun sa mga event Please ng just BitGit look and mga subscribe lodi. to Alam me. nyo mga idol, isa yung BitGit sa mga magandang crypto exchange. Yeah. Mga lods, kaya Hi. kung wala pa kayong crypto exchange, malupit yung BitGit mga lodi, no? Armando, shoutout sa'yo. Remo Raya, ayan.
Yan, ayaw niya sa Bitcoin, mas gusto niya yung ginto, di ba? Depende, para sa akin mahal kasi ang Bitcoin, no? Sabi ni Benarando Sulayaw. Jefferson, long term, sabi ni Idol, wag Idol, lock in ka na sa XRP. Ako nakalock in na all in sa XRP. Yan. Erwin, malabong mag-overtake ang dollar ni BTC dahil walang physical value si BTC at wala siyang project nor technology to leverage. Gold pa din ang backer ni dollar si BTC bilang secondary reserve ni in terms of cryptocurrency, while XRP holds the bridge between gold and BTC. So ayan. Tama dun si Erwin, mga lodi, yan, physical gold din daw si Idol. Umalis na ako sa Telegram. Sa Telcoins. Ano ba yan? Lipat ko na sa XRP. Nasa inyo yan, mga lodi, I'm not a financial advisor. Kasi pag natalo ako, talagang talo tayo. Sana nga magtuloy-tuloy na yung mga pag-angat ng XRP. Sabi ni Idol Shake ko lang TV. Agility, nakabili pa loads bago mag-pump. Ayan, si Jonathan. Boss, lakas maka-April Fools ni Trump about ending the tariff, pero sana totoo na lang para umangat na tayo tuloy-tuloy more power, boss. Hindi naman si Trump ata na gano'n nag-post nun mga lodi. Parang ibang tao nag-post nun, tapos sinabi lang si Trump para sa April Fools. Pero mamaya, maraming mangyayari mamayang hapon mamayang gabi. Mga idol, Gravities naman. Hintayin natin. Ninoy Taduran, shoutout sa iyo. Alpha Fountain. Maraming nagsabi sa Twitter na opposite daw ng sell the news bukas. Pagpasok ng tariff, mabuhay ka, idol. Skylab, shoutout sa iyo. Nakapag-DCA na sa Doji, Bonk at XRP. So, solid yung mga hawak ni idol. Medyo risky, pero yan? High risk, high reward. Aldrin Matalog. Ayan. Oo nga Ang gara kasi, sa atin sa kanila, sa kanila April Fool's Day, sa atin tapos na. Mahalaga pa rin ang physical gold kasi kapag nagkaroon ng World War III, posibleng ma-reset lahat ng currency. So, start ulit tayo sa gold at malamang yung BTC posibleng mawala na yan, Pero mukhang imposibleng mawala yung BTC, idol. Pwedeng bumaba, maging volatile, pero yung mawala, medyo malabo na rin yun, 36 like idol, hinamon na update natin, idol, Inapon pala, ayan. Meow daw. Ang kulit ni ni Vitalik kahapon ng mga ganun. Yung robot na aso ginawang pusa yung prediction ngayon pang April Fools. Alam nyo ba na yung April sa history medyo good month yan. Medyo positive yung mga nangyari sa mga nakaraang April na taon Hindi lang natin alam kung gagaya ngayong taon. Kaya pala hinamon na ang post ni Idol, knockout pala dahil kay Jinja. Grabe. Nainis ako sa sa Tekken 8, mga lodi, ninerf nila si Lee. Si Lee na nga lang yung pinagtsatsagaan kong laruin dun dahil wala si Lei. Si Lei kasi idol ko talaga dun. Si Lei Wulong, yung jacket siya ng Tekken. Siya yung main character ko dati pa, bata pa ako. Nasa Tecmo pa lang ako naglalaro sa bayan. Alam niyo sa Novaliches, may Tecmo dun sa tabi ng TDC. Mga lodi. Doon ako naglalaro, Tekken 2. Elementary ako nun Elementary, naman na edad ko. Tekken 2, grabe yun Hanggang ngayon Siyempre, nag-Tekken 3. Yung Tekken 3, nilaro ko na yan sa mga computer shop Mga arkilahan ng PlayStation. Yan. Tapos yung Tekken Tag, sa mall ko na nilaro yun. Mga lodi, college na tao high school. Yun, Tekken Tag, tapos Tekken, pagtapos kasi ng Tekken Tag, hindi na ako naglaro ng ibang Tekken Tekken 4, Tekken 5, tsaka Tekken 6, di na ako naglaro nun Tekken Tag 2 na agad. Pagkatapos ng Tekken Tag 1, Tekken Tag 2 na. Hindi ko na nilaro yung mga ibang Tekken. Tapos ngayon, Tekken 7, Tekken 8, ayan. Si Lei Wulong talaga yung idol ko kasi lasinggero ako, di ba? Di ba may yun, may drinking master technique yun, ginagawa ko lagi yun kay Lei. Ngayon wala pa si Lei, tagal naman nila boss, inuna pa si Ana, nakakainis naman. Tapos yung pinagtsatsagaan kong si Lee, kasi ang cool ng mga galaw ni Lee, ni-nerf naman, nakakabad trip. Nalungkot tuloy ako.
Bilabi, shoutout sa'yo. Si Eri, shoutout. Si Joey, shoutout sa'yo. Joey Albert Cruz. Ayan. Si Gabriel, shoutout sa'yo. Si Jesse, Jess9 Vlog, shoutout sa'yo, idol. Junel Nael at si Bato Kulani. Grabe si Bato Kulani. Ganda ng pangalan. Patato mo yan. Idol, yung Bato Kulani. So ayan, ayun yung news natin ngayon mga Lodi. Maraming salamat sa mga nanood mga Lods. No? Bukas kita-kits ulit tayo. Araw-araw naman tayo nag-upload. Pakilike na lang ang video natin. Subscribe kayo sa ating channel. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At what's up? Subscribe to me because do you know why? I'm sick. So please subscribe to my dad. Please just subscribe. I'm sick. may sakit kasi si Bunso, mga Lods eh. May lagnat eh. I'm sick daw. Kaya mag-subscribe na kayo sa kanya. So, ayan. Kita-kits bukas mga Lods.